Sa patakaran po ba itong mga proyekto na inilagak sa pamamagitan ng DPWH, pwede ba talaga base sa patakaran na hindi sila humingi ng permit sa local government? Kumbaga, they would do Actually, it on their own? Actually may batas 'yan. Under sa sa batas ay dapat talaga may koordinasyon ang isang proyekto doon sa local government, kasama pa nga ang barangay. Kasama na 'yan sa public consultation. Dapat talaga nagkaroon yan ng koordinasyon kasi kami ang end user nito. Kami ang gagamit nito pagkatapos ng proyekto. Pag galing man yan sa national, ito turn over to sa amin. So kami ang magiging caretaker kung ano man ang ilalagay ng mga proyekto dito sa amin. So, ang importante yan, magkaroon talaga ng koordinasyon at base sa batas mayroon yan. Kukuha tayo ng mga permiso, pagkatapos ay mag-uusap para doon sa implementation at saka sa pagplano pa lang, pagplano pa lang dapat kasama na talaga ang local government. Sa pagkakaalam niyo po ba, ano yung sakop nitong proyektong ito? I suppose hindi lang po town ninyo, no? Can you discuss that para magka-idea kami? Itong proyekto na 'to ay nasa loob 'to ng town namin, ng bayan namin ng Matagob. Ang Sa barangay bayan niyo nito lang po ba pasok yan? sa amin. Sa Ah, bayan niyo lang po ba yan or pati hanggang labas? dito lang 'to sa bayan namin. Kasi Sa actually bayan nasa niyo lang, poblasyon okay. barangay 'to. Oh, malapit Okay. lang talaga 'to sa poblasyon namin. Malapit lang 'to sa poblasyon namin. Tapos gaano ba katindi ang pagbaha sa inyo? At kailangan ng ganyang proyekto? Actually sa totoo lang 40, almost 40, 38 something percent according dun sa ARDA na namin, sa assessment namin ng after ng baha lang na yun, 40% ng rice rice field namin, rice production area namin ay tinatamaan ng baha. Pagkatapos ito pa, may mga bahay na rin na halos natatamaan kasi itong bayan ng Matagob ay parang isang catch basin, town siya. Lahat ng mga tubig galing sa katabi naming bayan tulad ng Bilyaba, parte ng Palumpon ay dito babagsak sa bayan namin. Kaya pag nagbabaha kahit mga straight lang na 3-4 na oras malakas na ulan, talagang babaha dito sa bayan namin. Yun So, ang talagang problema namin dito. Number one yan. Tsaka mga so, landslides pa. so kailangan talaga ng ganyang proyekto. Okay. Yes po, sir. Kailan nyo lang po nalaman na merong ganyang proyekto? At ano po yung ginawa ninyo nung nabalitaan nyo? Oy, meron palang proyekto, hindi ko alam. Actually, nagkaroon na to ng pumunta sila sa amin. Nung nandyan na yan, pumunta sila sa amin. Pero nung pumunta sila sa amin, for implementation na yung project, ay wala na kaming magawa kasi andyan na. Kaya sinabihan ko nga sila, nagkaroon nga tayo ng one time, nagpadala tayo ng sulat sa kanila na kung pwede sana ay magkaroon ng coordination sa ating yung lahat ng mga projects. At sumulat tayo sa DPWH, pati nga yung provincial engineering sinulatan na rin natin. Pero when it comes to doon na naman sa proyekto ng provincial engineering, ay nagkaroon naman sila lahat ng koordinasyon talaga from barangay to the municipality. Ito lang talagang sa DPWH ang medyo kulang ng koordinasyon dahil hindi kami kasama sa plano. Dapat sana umpisa pa lang, hindi pa ginagawa, wala pang tinatanong na kami kung ano dapat ang magiging tama, ano magiging suggestion ba namin doon tungkol sa project. Nasilip nyo po ba yung proyekto na yan? Especially after what happened, yung isang bahagi nag-collapse, no? And may mga nakita ba kayong mga red flags? Kumbaga, baka substandard yung ginamit, etc. etc. Napahapyawan niya na yan kanina, pero can you elaborate on that? Actually, dapat sana kung mayroon tayong program of works, doon natin babasihan yan. Kung ano ba talaga ang nandun, tapos titingnan natin, kukumpara natin kung anong ginagawa nila. Pero dahil sa walang sinabmit sa amin, ay sa pagkaalam ko, sarili ko, my own opinion, talagang medyo substandard. Dahil nakita ko, alam ko na walang mga sheet file sa ilalim yan. Katunayan yan, nung isang araw pa lang sila nagdi-deliver ng maraming sheet files doon, which is, ano pang kailangan nun? Kung yung project, wala na. Kasi ang sheet files, dapat yun ang nauna pundasyon yan, bago pa magawa ng buhos. Pero bakit ngayon lang sila nagdi-deliver ng sheet files? Ibig sabihin, ngayon pa sila maglalagay. So, based on my own opinion, may problema talaga. Kaya, yun ang gusto ko sana,
Kaya nga ilabas ko to sa Facebook, naiano ko to doon sa engineering, pina-check ko to sa engineering office namin dahil sa gusto ko sana na makaabot man lang kay Congressman Richard Gomez, at least man lang ah, may pupunta sa amin. At least sabihin niya sa DPWH, sa kontraktor na magipag-usap kayo sa LGU, pero walang nangyayari. Walang nakipag-coordinate sa amin pagkatapos ng nangyaring pagguho. Kahit naman sa pinupost ba, may naririnig na sila sa social media, wala pa rin. So wala pa nag-reach out sa inyo after you posted. Baka naman lalo nagalit kasi meron na kayong kiskisan eh. Tapos pinagebook mo. Baka lalo nagalit. Ewan ko lang. Ewan ko lang po, pero wala naman akong sinabi na tungkol sa kanya. Actually, I'm not accusing him. Pero, yun nga, aminin ko, sinabi ko na kulang talaga siya ng suporta doon sa bayan namin. Yun lang ang When you say kulang sa suporta sa bayan ninyo, what exactly did you mean? Unang-una, dapat pag suportado mo ang mga priorities ng isang bayan, nagipag-usap ka. Kahit pag una pa lang kung anong mga proyektong ilalagay mo dyan, magkaroon tayo ng pag-uusap bago pa lang gagawin yung mga project. Kasi kami, mayroon kaming mga tinitingnang priorities. Doon sa mga priorities namin, binabase namin yan sa mga pangangailangan ng tao. Pag may mga dumating naman sa amin ng mga proyekto, tapos hindi naka-align sa amin, wala kaming magagawa kasi hindi naman pondo namin yan. Pero sana, kung bigyan kami ng pagkakataon na magipag-usap sa kanya o mag-uusap kami, ay sana siguro mailabi namin na ito yung gusto namin, ito yung kailangan namin kung mapagbigyan. Na yun ang ilalagay niya sa pundo niya na gagawa ng project doon sa bayan namin. Number 2, kahit man lang isang bisis, hindi namin narinig na bumisita o nagkaroon kami ng invitation galing sa congressman namin para pag-usapan kung ano ang matag-ob. Ano pwede namin gawin para sa bayan namin? Wala, hindi nangyayari po yan. Okay. Lastly, in light of what happened dito sa bahagi ng flood control structure na yan, ano yung gusto nyo mangyari? Galing sa iba't ibang mga ahensya, hindi lang siguro dito sa opisina ni Congressman Richard Gomez. Actually, ito lang ang talagang gustong ipaabot namin, di lang kay Congressman Richard Gomez. Actually, hindi dapat kay Congressman Richard Gomez, dapat doon sa kontraktor at doon sa DPWH. At kay Congressman Richard Gomez naman na may check lang natin to kasi sayang yung sinimulan nilang proyekto, kung ganun substandard din naman, that is 325, I think, 320 something meters na proyekto, nasira yung 25 meters na yan, aayusin nila. Tapos paano pag ganun pa rin, may problema na substandard itong proyekto na to. So ibig sabihin, pag darating ulit yung baha o bagyo na ba ang darating, mas malakas ang tubig na yan, ay maguguho ba itong buong project? Kaya ngayon pa lang na hindi pa natapos, yun ang gusto ko mangyari sana, na kung pwede, magkaroon ng time man lang si Congressman Richard Gomez mag-reach out sa contractor, mag-reach out doon sa DPWH sa papag-usapin, i-check natin yung proyekto. Pero wala na, ano na to ngayon, umabot na tayo sa punto na hindi na medyo, ewan ko lang ano ang magiging plano niya. Basta kami willing at ready talaga kami na naghihintay kami kung sino ang pupunta para pag-usapan yung proyekto. Pero umabot na to sa medyo issues na talaga. Patanong ka lang pala, Mayor, no? Bakit si Goma bilang kongresista pwede niyang kausapin yung contractor? Hindi ba dapat labas siya ron? Pwede niyang kausapin yung kontraktor o si DPWH dahil pundo niya yon. Unang-una, kung makikita namin, ako iisipin ko lang, kung balikan ko yung mga nakaraang pronouncement niya doon sa mga pundo niya nakuha, may nakuha siyang 5.7 billion nung nakaraang 2024, tapos 11 point something billion nung 2025. So kung balikan ko, kalalaki mga pera na yan na pinaghirapan niya na makuha, pundo na makuha, para lang mailagay sa mga proyekto. Tapos
hindi naman naipunta sa maayos. Kung ganun man na hindi tama yung paggawa ng proyekto, ay sayang. Ako ang ano para sa kanya. Kasi laging sinasabi ni Congressman Richard Gomez na he is trying to find funds para sa distrito niya, para doon sa isa, sa bayan namin, sa Matag-Ob. Pero pag napunta to sa hindi magandang substandard, sabihin na natin ha, kung mangyari man na substandard ang proyekto na yan, ay sayang yung pondo na sinasabi niya. Pero sir, kung substandard yung proyekto, kailangan meron po managot yan. Yes po, actually, yun ang gusto kong ipaabot sa kanya na dahil galing sa pundo niya, sino ang gumagawa niyan, sino mga kontraktor o kung may kinalaman man si DPWH ay ngayon pa lang ma-check na niya. Para naman kami dito, actually, parang ginagamit ang bayan namin, ginagamit ang taong bayan ng Matag-Ob para mapaglagyan ng pundo. Pagkatapos ay yung nilagay naman na pundo para sa proyekto ay hindi naman napunta sa tama yung proyekto na yan dahil sa, yun nga, baka substandard.